What's up guys, welcome back to my channel. So pag-uusapan natin ang mga balita sa boxing. Ang weigh-in ni na WBC welterweight champion Mario Barrios versus Ryan Garcia. Conor Benn pumirma na sa Zuffa Boxing at Floyd Mayweather muling magbabalik sa professional. Bago yan, huwag kakalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell button for more news and updates. So unahin muna natin ang weigh-in ni na WBC welterweight champion Mario Barrios versus Ryan Garcia. Tumimbang si Barrios ng saktong 147 pounds samantalang si Ryan Garcia naman ay tumimbang ng 146.5 pounds. Parehas pasok sa 147 pounds limit sa welterweight, kaya abangan natin ang laban nila bukas. Nakataya dyan ang WBC welterweight title na hawak ni Mario Barrios. Muling mapapalaban si Ryan Garcia sa isang world title fight. Nabigong kunin ni Ryan Garcia ang WBA sa 147 pounds matapos itong matalo kay Rolly Romero via unanimous decision noong May of 2025. Napalaban na si Ryan Garcia sa WBC title sa 140 pounds laban kay Devin Haney. Pero nung hindi nakuha ni Ryan Garcia ang tamang timbang sa 140 pounds, nawalan ng chance si Ryan Garcia na makuha ang WBC belt sa super lightweight matapos siyang mag-overweight. Buti dito sa laban niya kay Mario Barrios, nakuha na niya ang tamang timbang pero sa welterweight na. Ito na ang pinakatimbang ni Ryan Garcia kaya dapat na niyang makuha ang timbang sa welterweight. Kung maipanalo ni Ryan Garcia ang labang ito, inaasahan na ang magiging rematch niya kay WBO welterweight champion Devin Haney para sa isang unification fight, o kaya ang rematch din kay WBA welterweight champion Rolly Romero. Samantalang si Mario Barrios naman, huling laban niya laban kay Manny Pacquiao noong July of 2025 kung saan nauwi ito sa draw ang naging resulta ng laban, kaya na-retain pa rin ni Mario Barrios ang kanyang WBC belt. May kartada si Ryan Garcia na 24 wins with 20 knockout at may 2 talo. Nakuha niya ang 2 talo niya kay Tank Davis at kay Rolly Romero. Samantalang si Mario Barrios naman ay may kartada na 29 wins with 18 knockout at may 2 talo at may 2 draw. Nakuha niya ang 2 talo niya kay Tank Davis at kay Keith Thurman. At nakuha niya ang 2 draw naman kay Abel Ramos at kay Manny Pacquiao. Sa kabilang banda naman, Conor Benn pumirma na sa Zuffa Boxing ni Dana White. Layunin kasi ni Dana White na wala na silang balak na ipalaban ang mga fighters under ng Zuffa sa ibang boxing promotions. Pero layunin din ni Dana White na paglaban-labanin lahat ng malalakas at malalaking pangalan sa boxing. Kaya pinapaperma na niya under ng Zuffa lahat ng mga big names sa boxing, tulad nila Jai Opetaia, Efe Ajagba at ngayon naman si Conor Benn. At inaasahan na sina Mexican Monster David Benavides, Arthur Beterbiev at si Dimitri Bivol ang mga big names na susunod ng pipirma under ng Zuffa Boxing. So kumalas na at hindi na hawak ni Eddie Hearn si Conor Benn matapos pumirma ni Conor Benn sa Zuffa Boxing ni Dana White. So mukhang red season ni Turki Al-Sheikh at Zuffa Boxing ni Dana White ang magiging future na ng boxing. So mas lalong tumitindi pa at mas lalong lumalakas ang pagsanib puwersa ni na Turki Al-Sheikh at Dana White. Una nilang hinawakan ng magkasama ang laban ni na Canelo Alvarez at Terence Crawford, ang pinakamalaking laban noong taong 2025. So asahan na natin na ang mga malalaking laban ay Zuffa Boxing at Riyadh season ni Turki Al-Sheikh na sila na magpo-promote at magpapalabas ng mga malalaking laban. Unti-unti na ring binabago ni na Turki Al-Sheikh at Dana White ang landscape ng boxing. Hindi na rin nila kinikilala ang 4 na sanctioning bodies. Target ni na Dana White at ni Turki Al-Sheikh na 1 belt na lang bawat dibisyon. At gagawa nilang sila ng sarili nilang belt na tatawagin Zuffa Boxing Belt.
Sa kabilang banda naman, Floyd Mayweather Jr. muling magbabalik sa professional fight ngayong darating na summer. Inanunsyo na ito ni Mayweather bago pa ang magiging laban niya kay Mike Tyson ngayong April. Ang tanong dito, sino ang possible na makakalaban ni Floyd Mayweather Jr. sa kanyang muling pagbabalik sa professional? Hopefully si Manny Pacquiao kasi 11 years na mula nung naging laban nila. At hanggang ngayon hindi pa rin pinagbibigyan ni Mayweather ng rematch si Manny Pacquiao. Tinalo ni Mayweather si Pacquiao via unanimous decision noong May of 2015 at naging unified WBC, WBA at WBO welterweight champion si Floyd Mayweather Jr. At ngayong 2026, may mga ilang boxing fans pa rin ang interesado na makitang mag-rematch sina Mayweather at Pacquiao. At may mga ilang boxing fans na rin ang hindi interesado na makitang maglaban sina Mayweather at Pacquiao dahil wala na daw sila sa kanilang prime. Pero malaking pangalan pa rin sa boxing sina Mayweather at Pacquiao. Kaya kahit wala ng titulong nakataya, this is still a big money fight. Marami pa rin promoter ang gustong offeran sina Mayweather at Pacquiao ng malaking pera para maglaban sila sa rematch. Kaya ang tanong dito, sa pagbabalik ni Mayweather sa professional, sino kaya ang possible na makakalaban niya?